Thank you God at uminit na. Gustong gusto ng palay po natin ngayon yan. Okay, abangan nyo kung masasaktan ba sa ginamit nating herbicide itong drone direct seeding po natin ng project po ng LGU at DE Malig Isabela. Na nakamonitor po dito si Sir Elmer Mabuti. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Ayan, sa lahat po ng bumubuo dyan sa mga staff ng DE at employee at LGU. Malaking bagay po ito sa atin dahil libre lahat. Ayan, ang ganda nung programa ni Mayor JP Calderon at Maunan DE. At papasalamat din tayo, ulitin natin sa DE region at hanggang sa national na at dito sa barangay dahil sa palaging pag-update po nila. Okay, yan. Paalis na po tayo. Tapos na yung trabaho at bukas ay mag-aabono na po tayo para sure na nasaktan na yung mga natirang damo pa. Okay, after 2 days magpapapasok na tayo ng tubig at mag-aabono na rin po. Abangan ninyo para masundan po ninyo. Kahit medyo late na ay ihabol pa rin po natin dahil medyo na-delay yung pagbitaw natin ng sustansya. Lalo ulitin natin sa Quezon ay hinabol po natin kaya nahuli rin tayo hulip dito. Pero yung paghulip natin ay magbibigay ng maraming sowi dahil hindi na transplant shock, sasabay rin po yan. Kaya ganoon na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Ayan, yung nagtatanong ulitin natin para kung hindi nyo nabasa. Yung nagtatanong yung sa direct seeding sa group chat kung or sa transplant na kung kailan yung PI ay maturity days less 60 to 65 days po yun. Kadalasan ginagamit ay 65 mula nung binitawan nyo yung seeds. Okay, sa punlaan man yan or sa direct seeding ay masusunod yan basta walang transplant shock, or sa dafog system yun 10 days to 12 days na walang transplant shock ay parehas na rin yan na walang delay na 5 to 7 days kasi po yan yung delay compare sa na transplant shock or nailipat tanim na matanda na. 18 to 21 days na itanim, may transplant shock automatic po yun ng 5 to 7 days. Kaya ganun na lang. Kaya ang mangyayari, yung binitawan nyo sa punlaan, okay, doon kinabukasan magbibilang na kayo less yung kung 18 to 21 days pero magpa-plus 5 to 7 days kayo, yun yung PI. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Dahil paano natin malalaman yun yung PI? Obserbahan ninyo dun sa mismo sa punlaan ninyo yung hindi binunot ng manananim, mauunang magpapalabas ng uhay yon at maunang mahinog. Ibig sabihin mas mauna ng 5 to 7 days kaysa yung na transplant shock na nailipat tanim. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Kagritipits, ito yung natira hanggang dito. Ngayon pansin nyo, ayun yun. May tulods pa to, mahigit 100 ml. Yun yung natira para detalyado makikita ninyo. At sa mga susunod, tingnan nyo yung epekto sa 50 ml per tank load. Pati yan 50. Ito naman ay magagamit natin dun or itago natin. Okay, para next wrapping. Ayan, ito ay Chef herbicide ng Syngenta, post-emergence herbicide for the control of grasses, sedges, broadleaves, indirect seeded and transplanted. Okay, yan yung active ingredients. Basahin nyo na lang, yan yung kanya. Tapos anong araw yung kanya, ang dosage niya ay 500 to 750 ml per hectare, 50. Ginawa natin, ibig sabihin 500 kwan lang, kasi ito 600 ml.
Okay, 50 ml lang per tank load yung ginawa natin. Ayun yung mga papatayin niyang weeds, grasses and sedges. Okay. Tapos ito'y ayan yung kanya. Basahin nyo na lang. 1 to 3 days after spraying, pwede nang patubigan. Pero ginawa natin ay hindi muna. 2 days natin. Sakto bukas mag-abono tayo. Papasok tayo, then abono. 12 to 25 days per seeding pwedeng gamitin. Okay. Ayan. Ang ginawa natin pala ay naglilinis na dito. Ayan. Naglilinis tayo. Para naman dito sa buwan. Tapos mamaya pupunta tayo ng Quezon. Para tignan natin kasi yon ay abonohan na rin po natin sa 12 days. Sa Sabado rin. Or Sabado. Tignan natin kung maabunuhan sa Sabado or Sunday. Ganun. Kasi ibibinatin na rin natin. Ito. Tignan natin sa ilang araw para makita nyo yung epekto. Ang daming damo dito dahil mataas na bahagi. Ayun. Kaya nag-yellow dyan. Mapapansin nyo sa inyong sakahan kung kulang na sustansya or naagawan ng sustansya yung inyong kahit direct seeding or lalo sa abong tanim ay mabilis maninaw. Kaya ang laking competition yan. Yan yung mga sinishare ko sa YouTube channel, Agritipid Page. Puntahan nyo lang. Ay napakalaking bagay yung linalagay ko dun sa description. Para siya pang isi-search nyo. Kasi yung iba hindi tamad mag-search or hindi marunong mag-search yung iba. Kaya hindi nila alam yung itatanong nila. Kasi nga lalo yung mga beginner, hindi nila alam yung ano yung itatanong nila. Unlike sa atin, ayan, sinishare pa rin natin. Bikot tayo. At yung mga kuwan pa, ang last na gagawin natin, yung nakahiwalay talagang wala nang nalagpasan yun. Napinis na yon. Tapos ito 1 and 2, napinis na. Ito, hindi pa napinis kasi yung mamamatay na damo doon mayroon pa tayong lalagyan, pero ang gagawin na lang natin sa makapal, bungkal at lagay. Kukunin natin yung may sowi na at ilalagay. Bungkal, hindi na pwede yung ikukan nyo. Kaya pag uhulip ako, sinasabi ko sa inyo kahit hanggang 30 days pwede dahil binubungkal ko na. Tapos yung maluluwang na kanal ay lalagyan na natin ng tanim. Okay? Ayan. Para makita nyo, ipipinis pa natin ito. Ayaw ko yung may bakante dun sa gilid. Ayaw ko yung may nakikitang kinainan ng mole cricket. Huhulipan ko pa yon. Tapos yung mga bakante dyan, ang gagawin ko, dito, papunta doon. Ganyan, tapos pabalik, ganun. At napinis ko na pala yung nandun sa gubat. Pinis na rin yun. Kaya ang napinis na 1, 2, 3, 4, 5 half hectares na napinis natin. Talagang wala nang bakante yon. Ito naman yung mga maluluwang, tapos na yan yung mga maluluwang. Kaya ipipinis ko pa yan kasi nakita ko na kung actual farming kayo, ulitin natin, nakikita nyo, lalo't akong nag-spray, nakita ko na kung may bakante, maluwang at nalagpasan. Kaya dadaanan ko pa yan. Yun yung pangpinis ko. Yun ay pag nag-abono na para lumambot na yung lupa at madali na lang maghulip at may kakainin kaagad yung ihuhulip natin. Diretso yan. At kinabukasan, di na natin paabutin ng 3 to 5 days bago kasi maghahabol tayo. Full year spraying tayo ng YM. Abangan ninyo dahil medyo late tayo. Pero sa sowi, ang lakas mag-sowi. Kasi active tillering na, kalakasan niya mag-sowi, may 3 at 4 na. Kaya ang gawin natin, isabay natin pabinatin. Ganun po yung kung natin tingnan natin. At ang papansinin nyo yan dahil nag-spray tayo kung masasaktan ba yung palay sa ginamit nating shift herbicide. Ganun yung observation ninyo para masundan ninyo. Tapos ulitin natin yung sinishare ko sa inyo. Yung dun tayo, pause muna natin. Okay, ito pa pala yung drone direct seeding na project ng LGU Malig Isabela at DE Malig. Nagpapasalamat po tayo at Region 2 kasali po sila dyan dahil dyan ang gagaling yung mga bago pumunta dito sa municipality, sa local, sa region muna at sa national na. Magpapasalamat tayo dahil ang daming
at least matutulungan tayo mga farmers, lalo't ang galing ng mayor po natin at MAU at mga empleyado sa DE. Nagpapasalamat po tayo dyan dahil nga isali tayo dyan sa 1K hectares. Wag na magreklamo kung ano yung mga kwan dyan ano yung mga nakikita natin dyan, wag nang magreklamo. Importante ay kasali po tayo kasi wala tayong magagawa dyan. At yung mga kwan pala, ayan din, sinare ko na rin sa inyo, research ko na para sa inyo yung kung ano yung kinukoting ba dyan o binder, okay? Ano yung linagay na filler. Yan, pinakita ko na sa inyo yan, yung kanya, ano yun, sabihin nyo, i-comment sa section kung ano yun. I-attach ko pa rin pala dyan, pag nag-abono ako, i-attach ko sa YouTube channel para makita ninyo sa description. Puntahan nyo yung mga description kasi linalagay ko na doon. Ang palaging source ko dyan ay IRRI, International Rice Research Institute at yung PhilRice at sa ibang mga website yung source. Okay? Ayan na. Yung drone direct seeding, abangan ninyo. Yung drone direct seeding, kung hindi lang sana tayo sinundan ng napakalakas na ulan, sunod-sunod yan, 3 days. Ewan ko yung mga kasabay natin kung nakalusot sila or nagbalasa, hindi ko na alam. Kasi dito sila naglas. Pansinin nyo, ang ganda ng gap. Ang lakas magsowi. Ngayon, dahil makapal to, mas makapal sa transplant, gagawan natin ng paraan ito. Konting binat lang naman ang kailangan natin dito sa uhay or butil. Siyempre, marami na yan bilang sa transplant naman, mas mahahaba. Ganyan, pero sa ganito na direct seeding, lalo yung mga katabi natin hindi pa buminat, napakakapal, ay mas maraming sustansya ang need ng palay dahil sobrang kwan doon, umabot yun ng 100 to 120 kilos. Wala nang espasyo, ibig sabihin hindi na magsusuwi. Unlike sa drone direct seeding, ayan, nakalibrate ng 20 kilos or sabihin natin hanggang 30 kilos ay okay pa rin yan. Parang yung sinabog natin dun sa manual ng kamay, yung sinabog ko dun sa Quezon ay 27 kilos per hectares dahil sineparate ko nga yung chalk. Okay, yun yung sinabog ko dun. Ganyan, para matutunan natin, para matulungan natin at yung mga makakalimutin sa group chat natin. Ang dami nating group chat, ilang group chat yan, alos 6 ay yan, isinishare ko pa rin sa inyo para masundan ninyo. Yung iba ay magagaling na, i-absorb yung gusto nyo at itapon yung ayaw nyo. Ganun lang. Yung at least nagsishare pa rin ako dyan. Okay, magbibenepisyo po tayo lahat. Ayan. Ito, ipipinis ko pa ito. Kasi ang hinulipan ko ay yung mga maluluwang talaga. Ngayon, nung ulitin ko, nag-spray ako, may nakita pa ako na baka-bakan din na maluluwang. Lagyan ko lang ng kanyon, yung nakasuwi na bungkal. Okay, ganun ako maghulip. Hindi na mamatay yung hulip ko dahil may kasamang lupa. Kadaling maghulip. Hindi ko kasi may pakita kung may drone sana na sumusunod sana, nakikita nyo yung galaw ko. Kabilis lang. Bungkal lang na ganun. Mas mabilis pa kaysa yung kukuha kayo ng punla. Kung may katabi na bungkal, lagay, lalo kung napalambot nyo yung lupa. Okay? Ulitin natin. Yung palang sinare ko dyan sa group chat nung gabi, alauna na ata. Yan, research ko na naman sa inyo. Para sa inyo, at least makikita nyo na, sasakahin ako ulit. Yung nasa Madjo or Quezon, more or less than 2 hectares yun. Sasakahin ko plus ito, tignan nyo. Kasi nga, nagkasakit yung hindi pa nakabalik yung magsasaka sana na leptospirosis at na dialysis ng 3 times. Kaya mahirapang makabalik. Kaya mapapasubo talaga tayo na kung imbes na tuturuan natin ay wala na tayong matuturuan. Kaya mapapasubo tayo na pupunta na naman dun sa Quezon. Kaya dalawa yung kwan natin at ito yung nagsuffer. Ulitin natin,
Kaya medyo late na tayo nagpabinat at naghulip dahil nagsuffer ito dahil kalakasan natin mag-land prep doon. Hindi naman pwede na hindi maayos yung land prep, lalo't damo. Ang kwan doon, yung nagsaka noon ay pinapasibol yung damo dito sa Pilapil dahil mayroon silang kalabaw at baka. Ibig sabihin, nandyan yung damo at pag namunga yun, pupunta dyan sa kwan, sobrang dami ng damo. Kaya yun ay rinistore ko, tapos yung mga pilapil doon ay ang lalaki na, tapal ng tapal, hindi naman nagbabawas, hindi nagpapala. Kaya tingnan nyo yung galaw ko doon. Punta nyo yung YouTube channel, pinakita ko na lahat dyan kung paano tayo gumalaw. Dapat ganun, malinis palagi yung para next cropping hindi na tayo mag-i-spray ng pamatay damo. Kung transplant dito, sa pag-transplant ako, hindi ako nag-i-spray ng herbicide. Water management lang, AWD. Basta wag nyo nang paabuti, lalo sa early stage hanggang ma-shaded. Ulitin natin, 4 to 5 days wag nyong paabutin sa bago mag 4 days or 4 days. Pwede yan kasi bibitak kasi yung buto. Lagyan nyo kagad ng tubig. Babaran nyo ng kahit kung lang, basahin ninyo yung malusak, yung hindi siya titigas dahil at napaka-importante yung mga earthworm para magbuhaghag. Huwag nyong lasunin gaya ng granule. Iwasan nyo yung Priuradan dahil matagal epekto niyan, 60 or year ang epekto niyan, at ang papatayin ninyo yung mga nematodes doon sa loob ng lupa. Mamamatay hanggang ang hirap na, lalo kung nagsusunog na kayo ng dayami. Yung lupa ninyo ay kabilis bumitak dahilan na mabilis din tubuan ng tamo. At pag nabitak pati pilapil ninyo ay, kung deep well yung gamit ninyo, punta na tayo doon para ma-discuss ko, ay pag nag-crack na ganyan, lumulusot na. Pag nagpatubig kayo, okay lang dito sa irrigated dahil libre ang tubig. At kung masipag yung tagasakan ninyo na magpit-pit ganyan, ay okay lang. Kasi ang mahal ng krudo ngayon, yun yung mga isaalang-alang ninyo sa pagpaparming. Hindi lang basta gastos ng gastos, mabubutasan yung bulsa ng farm owner. Sa mga taga-saka naman, para kung gusto nyong marami kayong kita, gandahan ninyo, galingan ninyo. At yung palaging sinasabi niya sa inyo, tanggalin ninyo yung triple S. At ang idala ninyo sa Nultet, sa Dot, at basta yung triple S palagi kong sinasabi yan. Tapos ang dalhin ninyo ay PUD US. Okay? Yun yung paganahin ninyo. Yan, para makita nyo compare ito. Yan yung direct seeding, pakita ko na sa inyo. Okay? Pakita ko sa inyo yung direct seeding ng katabi natin na 100 to 120 kilos humabot. Pero tignan nyo, ang dami pa rin hinulipan. Tignan nyo, mas marami pang hinulipan yan. At ang hindi maganda, hindi na dyan galing yung panghulip. Kasi nga, ang bagal buminat. Kung saan galing na. Yan yung dahilan na naman na magkakasakit yung palay. At mahina ang ani. Tignan nyo. Yan, tignan nyo ha. Nauna yan ng halos 1 week. Nauna yan, kaya matanda na yan. Okay? Ganun na lang. At yung diskarte natin, pinakita ko na sa inyo. 7 to 10 days, kailangan magpapasok na kayo kung direct seeding. Manual man yan. Manual or drum seeder or drone direct seeding. Ay 7 to 10 days magpapasok na kayo ng tubig. Bakit? Kailangan yung lupa ninyo ay maging lucid siya. Huwag yung patigasin dahil prone yan sa bibitak yung mga buto ng damo. Magastos sa farm owner. Kaya sa herbicide, ang mahal ng herbicide. Yung mga kahit yung mahihinang herbicide ay ang mahal. Lalo na yung mga matatamang gaya ng Noblec. Pati yan 1.9 yung ginamit nating chef, kamamahal. Kung napasibol yung damo, nagkaroon ng resistance at malalaki na,
late na naman nag-herbicide yung tagasakan ninyo, dahilan na magkakaroon yan ng resistance, hindi nyo na kayang patayin. Okay? May hirapan na kayong patayin. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Para malis din kayo sa patubig. Kung deep well, huwag nyong pabitakin ng ganyan. Kasi once na bumitak yan, mahirap nyong papunitin yan. Lalo kung wala kayong earthworm na magbuhaghag. Okay, maglusin sa soil. Sunog ka ng sunog ng dayami dahilan na magastos at mabagal buminat yung inyong palay. Mabagal lumaki dahil mabilis mawala. Mahina yung water holding capacity. Okay, tapos yung mahinang humawak ng sustansya, lumulusot at sumisingaw dahil nga madaling matuyuan. Kaya yan yung mga nakikita nyo ay pulip natin yan. Ayan. Mag-start na magsuwi yan pag mag-start na magsuwi yung iba. Yung ibang hinulip natin may suwi na dalawa, yung binubungkal natin. Automatic yung diretso. 4 na Tignan nyo. Ang ganda ng drone direct seeding at magsusuwi. Okay, nagpapasalamat tayo kay Sir Elmer at nandyan siya na nagmo-monitor pala, pumupunta pala dito pero hindi ko siyang naka-assign ata at saka si Sir Jong. Kaya sana ay minsan pag namasyal ay tawag doon, magkita kami. At sakto, matatapos natin. Ipipinis natin to. Once na nakapag-abuno ako doon at abunuhan ko lang nasa keso na arangkada para makapaghulip na. Bibinatin ko kagad yun. Yun yung medyo hindi siya nahuhuli. Unlike dito talagang medyo napabayaan ko konti. Pero tignan nyo naman yung diskarte po natin. Abangan nyo na lang. At gagawan natin ng paraan para makuha pa rin natin yung malapit sa baywang. Yung target natin na height ito, malapit sa baywang. Yung planting height or mas matangkad pa. Para mapalabas natin yung malalaking uhay, maraming bilang, pati yung mga sowi. At itarget natin yung lagpasan natin. Try natin lagpasan yung nandun sa Google kung kaya pa natin dahil medyo late na. Okay, abangan nyo lang. Sharing is caring. Ito po ay Jackpot 102. Maraming salamat sa LGU at DE Malig. At dito sa barangay yung mga nag-update, mga barangay official. Okay, sharing is caring. Tara, at pupunta tayo ng Quezon. Ayan pala bakit may bakante dito? Binakanti ko to, tatanggalin ko rin yan. Pinaparangkada ko lang itong inbreed. Ito yung inbreed na may 650 greens sa isang uhay noon na malalaki. Linagay ko pa rin dyan, at least hindi natin mawawala. Meron pa rin. Kasi once na kon yan, hindi na sisibol sa taon na ay mawawala natin yan. Okay? Meron lang ilang puno na may lagay natin dyan ay okay na. Para hindi mawala, para next cropping, meron pa rin. Okay, cut. Maraming salamat. Luwang. Nagahan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon para matapos natin yung